As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Yahweh, come on! Yahweh, Yahweh, Yahweh. Holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, Yahweh, Yahweh, come on! Yahweh, Yahweh, Yahweh. Holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. And everybody hands up. Yeah, 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 yeah. Oh, we sing Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. I don't wanna take it. Yeah, 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 yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. I don't wanna take it. Yes, there will be no other God before you. Amen. There will be no other God before you. 'Cause there's no one. 'Cause there is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. Come on, sing it out, no one. 'Cause no one, no one, no one. No one, no one, no one. Come on, one more time, we sing Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. I don't wanna take it. Yeah, 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 Yahweh, 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 Yahweh. Holy is your name. Holy is your name. I don't wanna take it in vain. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there will be no other God before you. 'Cause there's no one. 'Cause there is no one above you, no one beside you, and nobody like you. There will be no other God before you. Come on, shout it out. No one, no one, no one. Yeah, no one, no one, no one. And who else can lead us to freedom? One. No one, no one, no one. And who else can heal our sin and diseases? No one, no one, no one. And who else can walk on the water? There's no one, no one, no one. And who else can answer by fire? There's no one, no one, no one. And who else can bring down that tallest of giants? No one, no one, no one.
well as a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. This is the best Sunday ever in your life. Simula ngayon, ang mga bagay na magaganda mangyayari sa buhay mo. No, dapat excited ka dyan. Si Lord kasi hindi siya naluluma. So, naka-align tayo sa miracle. So, it is all about miracle and multitudes. So, the great miracle, merong great multitudes. So, ang pinakamasarap sa buhay, yung araw-araw mararanasan mo yung milagro and then kinukwento mo ito sa iba. No, wag na wag kayo magkukwento ng mga problema. Kasi bawat problema, may solusyon ka agad yan. Wala kang problema ngayon na dadalhin mo pa bukas. Wala kang problema na noon pa hanggang ngayon, pinoproblema mo pa. So ito yung bagay na gusto kong maunawaan nyo, mga kapatid, that God is amazing God. He is a powerful God na ang ikukwento natin yung mga bagay na magagandang ginawa ng Diyos sa ating buhay. So it is all about miracle, multitudes, and are you ready for this? Millions. Kasi hindi natin magagastusan ang pag-advance ng kingdom kung hindi ka magiging milyonaryo. Tatapusin na natin ang kahirapan sa buhay mo. Tatapusin na natin ang kakulangan sa buhay mo. Hindi lakas natin, hindi galing natin, hindi ang mundo, kundi kung ano yung sinabi ng Diyos. So, this is all about God in our life. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon, and I'm so excited to share these things kasi may mga bagay na hindi natin nauunawaan, pero may matinding dating ito sa atin. May impact ito sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, impact. So may dating ito sa atin. And yun po yung gusto kong pagsimulan natin ngayon. We are now in our celebration, not just Sunday celebration, but first fruit giving celebration. Oh, first fruit giving celebration because we cannot outgive God. No, napakayaman ng Diyos at hindi natin siya kayang talunin sa kayamanan. Kanya ang lahat ng bagay. And I'm so honored and excited na magmamanifest ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kung ano ang sinabi ng Diyos, mangyayari sa buhay ko. Kung ano ang sinabi ni Lord, mangyayari sa buhay mo. So, meron lang bagay na minsan hindi natin naiintindihan at ang tawag dito, principle. Hindi ho lahat ng tao nakakaranas ng milagro mula sa Diyos kasi hindi po niya ina-applyan ng principle. Hindi niya ina-applyan ng mga bagay na kalooban at pamamaraan ng Diyos. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon before we give our first fruit giving. So, you need to understand. Huwag mong gagawin ang isang bagay na hindi mo alam. Huwag mong gagawin ang isang bagay na wala kang inaasahan. Huwag mong gagawin ang isang bagay na makikigaya ka lang. Dapat may malalim kang hugot sa loob mo na may pagtitiwala tayo, may paniniwala tayo, may pagpapaubaya tayo kung ano ang gusto ng Diyos mangyayari sa buhay natin. So are you excited for that? My dear brothers and sisters in Christ, my Reigning Light family. So ayoko na ang buhay natin ordinaryo at ang gusto ko ang buhay ninyo may dating. Kaya lang, magkakadating ang buhay mo pag meron kang datong. Pag walang datong, walang dating. Kasi talagang, pag wala ka niyan, mahihirapan kang mabuhay. Maaawa ka lagi sa sarili mo. Pangalawa, hindi ka lang maaawa sa sarili mo, sunod-sunuran ka. At ang pangatlo, marami kang mga boss. Hanggang sa maramdaman mong ikaw ay
binubusabos. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, never again. Never again. Sino dito excited ka na ikaw ay handang-handang pagpalain ng Diyos? May gagawin siya. Walang magagawa ang demonyo kasi he is a loser. He is powerless. The enemy is a loser. The enemy is powerless. And God wants to do something great in your life today. So are you ready? And I just want to read it to you, the powerful Word of God. Tandaan nyo mga kasama, mahal na mahal ka ng Diyos. At lahat ng bagay, kaya niyang ibigay sa'yo. Kaya lang, inire-ready ni Lord yung heart mo to contain that. So ang sabi ng Word, sabi doon sa Deuteronomy chapter 28, verse 1, hanggang 2, sisimulan natin dito. Sabi ng Word, tingnan nyo, may kondisyon. May gagawin siya pero may kondisyon. Hello? So ang Diyos mapagbiyaya, ang Diyos makapangyarihan, ang kailangan nating matutunan kung papaano tayo makikiayon sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang kokontra sa Kanya. Aayon tayo sa Kanya, sasang-ayon tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. Gagawin natin kung anong sinasabi niya na masaya ang kalooban. Hindi nagdadabog. Walang ibang iniisip. Hindi nagrereklamo. So this is all about Him, not all about us. So if you fully obey the Lord your God, and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. So may gagawin pala sa iyo si Lord, ipopromote ka ni Lord, iaangat ka ni Lord, kung ikaw ay marunong kang sumunod. Our promotion, hindi yan nakadepende sa performance mo. Ang promotion mo hindi nakadepende sa boss mo. Ang promotion mo nakadepende sa pagsunod natin sa Panginoon. Imagine mo, ikaw ay Pilipino, pero iaangat ka ni Lord sa iba't ibang bansa. If you obey the Lord your God and carefully follow. Maraming mga tao, hindi sila careful na sumusunod sa Diyos, careless pa. So how can you expect God perform miracle in your life if you are not obedient? If you are not following His instruction. So wag kang assuming. The only thing that you need to guard is yourself. Bantayan mo ang iyong sarili na ikaw mismo, ako mismo, dapat may nakakakita, walang nakakakita, I obey and I follow the Lord carefully. Kaya meron pong sign, yung pong traffic light, hindi po para pahirapan ang mga tao at mag-traffic. The law gives us order. Hello? The law gives us order. And if there is an order, there is peace. And if there is peace and order, follow ang prosperity. Hello? So dapat talaga may pamantayan ang buhay ko, hindi pwedeng ginagawa ko kung anong gusto ko, pinupuntahan ko yung mga bagay na gusto kong puntahan, ginagawa ko mga bagay na gusto kong gawin na hindi kinukonsulta si Lord. So that kind of life, walang blessing. So ito pong first fruit giving natin mga kasama, ini-invoke natin ang blessing ni Lord of overflow. Hello? So kaya lang, you need to obey the Lord and follow Him carefully. So kaya bawat hakbang ko, maingat akong hahakbang, bawat gagawin ko, iingatan ko kasi meron akong inaasahan sa aking buhay.
So kung hindi ako nagiging masunurin, hindi ako nagiging maingat sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid ko, walang blessing yung life ko. Hindi natin pwedeng lokohin si Lord ng mabait-baitan. The most important thing in our life is becoming, not our doing. The most important thing to God is our character rather than our possession. Maaaring may mga bagay kang tinatangkilik sa buhay mo, pero kumusta ang ugali mo sa Diyos? So, ito yung bamantayan natin. And then verse 2, sabi ng verse 2, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. So, hindi ho pinag-uusapan dyan ang grace, hindi rin ho pinag-uusapan dyan ang law. Ang pinag-uusapan dyan, principle. If you obey, if you carefully follow, God will bless you. Principle. So, hindi natin pwedeng pekein si Lord. Kaya dapat, walang Christian na artista. Dapat totoong buhay ito. Kasi maraming nag-aartista, nagpapanggap na Kristiyano kunyari, pero ang ugali, hindi naman. So, hindi artista ang pagiging Kristiyano. Hindi porke pumorma ka ng Sunday best, umattend ka sa church, Christian ka na. Ang pagiging Kristiyano din, hindi rin yung may alam ka lang sa Bible na ang galing mo pang magdebate. Ang pagiging Kristiyano, nagiging maingat ka sa pagsunod mo sa Panginoon para pagpalain ka. Tama po ba? So, ang ating pong sineselebrate ngayon is all about first fruit giving according to His Word. So, ang sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 9, ito po yung sabi. Ano? Sabi niya, honor the Lord with your wealth. Wealth is not just always money. Kasi baka ang iniisip mo ng kayamanan, pera. Always remember that health also is wealth. Amen. So honor the Lord with your health. Eh bakit pag kumakanta ka, parang walang dating sa'yo. Healthy ka, pero parang ang lambot-lambot mo. Bakit sa videoke, todo ka pagdating kay Lord? Honor the Lord with your wealth. Health is wealth. Huwag tayong mukhang pera. Kaya ka hindi magkapera. Dapat mukha ka ni Kristo. Kaya ka nga Kristiyano. Tandaan mo, pag ikaw ay kamukha ni Kristo, ang pera, hahabulin ka. Hindi ka maghahabol sa pera. Because blessing is not the things we hold on, or blessing is not the things that we possess. Blessing is who we are. Hello? Kaya pakibati mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kumusta ka na, blessing? Honor the Lord with your wealth. Kaya walang tamad. Lahat ng healthy dapat nagpa-function. Honor the Lord with your wealth. And health is wealth. Alam ba ninyo na meron kang kayamanan maliban sa pera, kalusugan mo, kayamanan yan. Sino dito yung nagpupuri ka sa Diyos kasi malusog ka? So tingnan yung mabuti ang mga bagay nito, pagpihit lang ng konti yung utak. Kasi imagine mo, ang lusog-lusog ng katawan mo, ang lusog-lusog ng utak mo, pero ang iniisip mo, pera. Sana mag-worship ako pa sa Panginoon kung marami akong pera. Sabi ng Panginoon, honor the Lord with your wealth. And your wealth right now, yes. Wala ka pang pera ngayon, naiintindihan ni Lord. Pero marami kang lakas. Naiintindihan. Huwag mong ipagkait yung lakas mong yan. Nagiget niyo po ba, mga kasama? Honor the Lord with your wealth. Ano pang isang kayamanan na meron ka? Na baka hindi mo alam.
Time is gold. And gold is treasure. Honor the Lord with your time. Ang oras, hindi Facebook ang umuubos. Hindi Netflix ang umuubos. Dapat ini-invest, hindi ginagamit. Imaginein mo, pahinga ka ng pahinga, pagod. Tulog ng tulog, puyat. Kain ng kain, payat. Nagiget niyo po ba mga kapatid ko? So itong bagay na ito, hindi natin naiintindihan. We need to honor the Lord. Sabi mo sa kanila, honor the Lord. So dito, hindi niya tinutukoy yung pang-personal natin dito. Ang tinutukoy niya dyan, with the first fruits of your crop. Wala namang farmer dito eh. Kung may farmer dito, magbibigay siya ng panganay na kambing. Panganay na baka. Farmer eh. Tama. Pero ano yung first fruit natin ngayon? Ang first fruit natin, it is the first income. Sabi mo sa katabi mo, the first belongs to the Lord. If the first is the best, the rest will be the best. So that's the principle. And then verse 10, this is the promise. Anong promise? Then your barns will be filled to overflowing. Yung daw lalagyan, yung kamalig, yung bodega, yung warehouse mag-o-overflow. And your vats will brim over with new wine. So that is the blessing of first fruits. Are you excited for that? Yung lalagyan mo daw, paaapawin ni Lord. At yung bodega mo, hindi mga basahan ng laman. Tama po ba mga kasama? Sino dito excited ka na may kwarto kang lalagyan ng panay bago na andun, hindi mo pa nagagamit? So that is the principle. Are you excited mga kasama? So kapag ka tayo ay nagbibigay, lagi nating ini-invoke kung ano ang bagay na gustong gawin sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga na nauunawaan natin ito mga kapatid ko at mga kasama para nang sa ganon, mamatay sa atin ang pag-aalala. Sabi mo sa katabi, huwag kang mag-alala. So, this is my situation and that is my future. Ang problema natin, hindi pa ako mayaman ngayon, wala pa ako ngayon masyadong maraming pera, pero ang future ko magkakaroon. Kaya merong command ang Panginoon na, do not worry. It is not all about me. It is not all about my situation. It is not all about my condition, but it is all about Him. So do not worry. Do not worry. No, sino masayang-masaya, hindi ka na mag-aalala. Sabihin mo, ang pangako ng Diyos, mangyayari. So kaya mahalaga talaga na nauunawaan natin ito. Last Sunday, pinag-usapan natin, kaya ka nagbibigay, hindi dahil lang sa may tinanggap ka. Kaya ka nagbibigay kasi may tatanggapin ka pa. Are you excited, mga kapatid ko? So kaya dapat gagawin natin ito ng merong pananampalataya. Yung ating gagawin ngayon. Because faith is being sure of what we hope for. Things that we do not see. So ina-activate natin yung mga bagay na ating nakikinig-kinita pero may mangyayari sa atin. So, verse 1, Hebrew chapter 11, the Passion Translation, now faith brings our hope into reality. So naandito ngayon tayo, pero yung pag-asa natin nandun sa realidad. Sino masayang masaya? So sabi ng verse, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So always remember the principle. When you give, it increases your value. Pag nagbibigay ka, yung value mo tumataas. Hindi ka nawawalan pag nagbibigay ka. Come on! Pag nararamdaman mo na ikaw, pag nagbigay, mawawalan, yun po ang kaisipang mahirap. Ang kaisipang sagana, magbibigay ako kasi marami pa akong tatanggapin.
So this is the things that we need to understand. When we give, it increases our value. And always remember this. Wealth and money and wealth, it always attracted to value. Money is always attracted to value. Wealth is always attracted to value. So kung gusto mo maging attracted ka sa wealth, kung gusto mo maging attracted ka sa money, increase your value. So when you give, it increase your value. Hello? Huwag kang magbibigay na hindi ikatutuwa ng binigyan mo. Come on! Because when you give, it increase my value. Tumataas ang halaga ko. Nagkakakwenta ako pag nagbibigay ako. Kaya ang mga taong walang kakwenta-kwenta, yan ang mga taong maramot. Tira mo yung katabi mo, mukhang may kwenta ka na ngayon, ha? Ano yan? Yung mga buraot. Yung mga otbura. Yung si boy hingi, si boy paawa. Yung pag may nakita sa iba, baka naman. Imagine mo, kumakain yung kaklase mo, kumakain yung kaibigan mo, ganito mga dialogue dyan. Masarap ba yan? Grabe, lulunok na, gagano. Masarap ba yan? Parang gustong bumalik uli. Sino may nauunawaan? So when you give, it increase your value. The more you give, the more you will increase. Sino may nauunawaan? Sino may naiintindihan? No, kaya mga kasama, mahalaga talaga na ikaw, yung value mo mataas. Sinong excited dito na may matinding gagawin ng Panginoon sa buhay mo? No, kaya napakahalaga ng mga bagay na yan para mabuhay tayo sa biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi, it increase your value. So excited ako dito, hindi lang nag-i-increase ng value ang buhay natin. Value means, value is the regard that something is held to deserve. The importance, the worth, or usefulness of something. So that is value is all about. Value is the regard that something is held to deserve. So kapag ka nagbibigay ka, inilalagay mo ang sarili mo sa posisyon na ikaw ay karapat dapat bigyan. Kasi hindi ka maramot. So value is the regard that something is held to deserve. The importance, sabi mo sa katabi mo, nagiging importante ka pag nagbibigay ka. Hello? Sabi mo sa katabi mo, importante ka pag nagbigay ka. Subukan nyo yung waiter. Yung waiter, awayin mo, lalagyan ng buhok ang pagkain mo. Pero pag ang waiter binigyan mo ng tip, yung wow, yung mapapaganon ka, sa sunod na balik mo doon, may upuan ka ng the best, katapat ng aircon. Bakit? Talagang napakahalaga ng mga bagay nito. It brings your value. Sabi niya, worth or usefulness of something. Sabihin mo sa katabi mo, gamit na gamit ka. Sino dito masayang-masaya ka? Naiintindihan mo to? Kaya wala na sa atin ang madamot. Because when you give, it increase your value. Sa mga cell group, magse-share din kayo. Huwag yung ang lakas-lakas mo nang kumain, hindi ka pa nag-ambag. Grabe! Sabihin mo sa katabi, wala nang ganon. So, values. Tingnan nyo naman ito, no? Lagyan mo lang ng S yan at values na yan, ugali na yan. Yung halaga mo at saka yung ugali mo. Ugali ko. Sabihin mo sa katabi mo, ang ugali ko. So what is my values? It is a person's principle or standards of behavior, one's judgment of what is important in life. So what is important in my life? The most important thing in my life is my Lord, my God. He is the most important in my life. So that is my values.
Si Lord mas matindi matindi sa akin kaysa mga bagay sa mundong ito. So, when you give, it increase our value. So, when you give, second thing, it increase our capacity. So, hindi lang yung halaga mo, hindi lang kung sino ka, it increase our capacity. Sabihin mo sa katabi mo, may kapasidad ka. Palalakihin natin. Sino dito excited ka? Dati, pang 100 ka lang. Pagkatapos nito, pang 1,000 ka na. Dati, 1,000, hundreds. Pagkatapos nito, pang million ka na. It increase your capacity. So what is capacity? Capacity means the maximum amount that someone can contain. Hello? So magkano? Gaano kalaki ang kaya mong buhati na hindi ka mawiwindang sa pagsunod sa Lord? That's the capacity. Eh yung iba kasi, konting hanap buhay lang, konting pera lang, iniiwanan na si Lord. Sino may naiintindihan? So ito yung bagay na kung saan dapat, when we give, it enlarges our capacity. And capacity means the amount that something can produce. Imagine mo, makaka-contain ka na, makaka-produce ka pa. So you are not a consumer. You are a producer. Hindi ka consumer. Producer ka. No, sino dito ang masayang magpuproduce ka na? Lahat ng mga the best, mapuproduce mo. Yung mga hahangaan ng mundo, magmumula sa'yo. No, yan po yung mga bagay na dapat maintindihan natin. That is the capacity, the amount of something can produce. So, I will become a producer. So, hindi lang ako ganito. Marami pa akong magagawa. Hindi lang ako pang hundreds, pang 1,000 tayo. Ito, simula pa lang to. Marami pang mangyayaring maganda. Magiging fifth floor pa to. Because that is my capacity to produce. Because God is at work in me. It is not all about me, but it is all about Him. So that's the principle always. So wag kang maaawa sa sarili mo. Wag kang aasa sa bigay. Pangarapin mong ikaw ang mamimigay. Nakaka-discourage yan, but you need to kneel down and pray. May mga bagay kang hindi alam. Ang ganda nung sineri, Ate Imelda, Jeremiah 33:3. Kung hindi ka makapag-produce, ano ang sabi ng verse? Jeremiah 33:3. Sabi niya, call to me. Do not call to Bombay. Do not call to nanay. May Diyos tayo. Hindi nanay, hindi Bombay ang magpo-provide sa atin. Si Lord. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things. So that is beyond human mind. Yung mga hindi pa alam ng mga tao, pero alam mo na. Things that you do not know. Sino masayang-masaya? Yung mga bagay na hindi mo alam dati, pag nagbigay ka, malalaman mo. Happy New Year. Sino masayang-masaya? So, capacity to produce. Kaya i-congrats mo na yung katabi mo, producer ka. So, manghingi ka kay Lord kung anong ipoproduce mo. Wag lang libag. Grabe ka. Ang naproduce mo, labahin. Ang naproduce mo, hugasin. Hindi ka pabigat, ikaw ay katuwang. Ikaw yung magkukontribute sa pamilya mo starting today. Hindi ka na manghihingi, ikaw na mamimigay. Bakit? Mag-pray ka. Huwag kang umasa sa sinasabi ng tao. Hindi porke effective sa kanila, effective din sa'yo. Magpo-produce si Lord sa life mo. Mag-respond ka lang. Sino dito ang excited ka, mga kapatid?
No, starting today, ikaw na ang manlilibre sa iyong mga kaibigan. Ikaw na ang manlilibre sa iyong kamag-anak. At hindi kayo kakabahan, ha? Isama na ninyo ang gusto nyong isama. Yung mga ganon. Hindi yung, oy, imbitahin ko kayo ha, pero limitado ha. Bakit? Matindi kang mag-produce. Kasi nagre-respond ka sa word ni Lord. Tingnan nyo yung isda. Hanggang ngayon may isda. Hindi sinabi ng tubig, oy, konti lang pa kakainin ko ha. Imagine mo hanggang ngayon may tuna. Gaano bago makapagpalaki ng tuna? Si Lord ang nagpo-produce sa buhay natin. Sino dito excited ka magpo-produce si Lord sa life mo? Kaya ka makakapag-produce kasi meron kang Diyos. So, what is capacity? Capacity means a specific role or position. That is your capacity. So, you need to position yourself in the position of blessing. Hello? So, when you give, it enlarges our capacity. Sabi mo sa katabi, enlarge. Enlarge. Yung bang mga ceiling ng bangko, medyo iaangat mo yun. Sino dito yung masayang-masaya ka, mag-i-enlarge? Grabe, dati ang kinikita mo, 100,000 lang, magiging 500,000. Wala pang isang buwan, 1,000,000 na. Bakit? Depende sa capacity mo. When you give, it is not the earning, but the giving. Kaya ka, hindi para kumita at hindi para magkaroon, para magbigay. Kaya hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Huwag kang makukontento na may kinikita ka lang. Naunawaan niyo mga kasama? So, it is our specific role. Your capacity. Tandaan nyo, ang capacity ko, iba sa capacity ng pastora ninyo. Yan, kahit papayat-payat yan, matindi yan. Ang tindi ng capacity niyan. Ay yung iba naman, kahit tataba-taba, wala rin din mang capacity yan. Baka puro kain lang ang alam niyan. Tulog lang ang alam niyan, pero hindi makapag-produce yan. Hindi pwedeng ganon. Nagigets nyo mo, mga kasama? So bakit tayo magpo-produce? Para maraming makinabang. No, bakit mayroong gulay? Bakit mayroong prutas? Pinuproduce ng lupa para may makinabang. So it is who we are. Marami makikinabang sa buhay na ito kasi sumunod ako sa Panginoon. So, excited ba kayo sa inyong overflow? So, it enlarges what? Your capacity. Sabi ng verse, Proverbs chapter 3, verse 10, so your barns will be filled with plenty and your vats with overflow, with new wine. So mga kasama, yan po yung ating aabutin. Yan yung ating pupuntahan. Tingnan niyo po yung sinabi sa Leviticus chapter 26, verse 10. Leviticus chapter 26, verse 10. It enlarges our capacity. This is all about the principle of farming. Ang sabi niyan, you will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. Grabe yung kinita mo noong nakaraang taon, ginagamit mo lang ngayon, at meron pang paparating kagad. Tingnan mo yung katabi mo, paki-congratulate mo na yan. That is your portion. Naunawaan nyo mga kasama. Ito yung ano niyan. Kaya matindi yan sa Tagalog. Pwede bang ano mo na sa Tagalog? Bigyan natin ng Tagalog ngayon yan. Sabi diyan, ang inyong ani ay sobra-sobra. Parang sinabi dito, ang iyong pera ay sobra-sobra. Sabi na ba? Uy, word ni Lord yan! Powerful si Lord! Gustong ibigay ng Diyos! Walang magagawa ang demonyo! Yung utak mo, iangat mo lang! Sabi niya, ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin na future tense, paparating. Sa dami ng inyong aanihin, ay ilalabas ninyo ang mga luma,
Kaya ka mag-a-abroad kasi ang bangko mo umaapaw. Kailangan mabawasan. Kailangan bang gumalaw-galaw? Sabi mo sa katabi mo, pagalawin. Sino may naiintindihan? So, sabi niya, sa dami ng inyong aanihin, ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maiimbak lamang ang mga bagong ani. Yan, idikit mo sa pader yan. Hindi ka magkukulang. Lagay mo sa CR. Pag dumudumi ka, hindi ako magkukulang. Madami ako. Sa lamesa, sa kwarto, sa mukha ng asawa mong laging pengi. Woohoo! Sino excited dyan? Hindi ka maghihirap kasama mo ang Diyos. May naiintindihan kayo mga kapatid ko? So dito ako excited mga kasama. Kaya grabe ang gagawin ng Lord sa buhay mo. And then sabi doon sa NLT version, sabi niya, you will have such a surplus. No, sabi mo sa katabi mo, surplus. Surplus of the crops that you will need to clear out the old grain to move room for the new harvest. Grabe, may surplus ka palagi. Hindi ka laging deficit. May kausap ba ako? Sino dito nagsisinkin sa'yo to? Mga kasama, huwag kayong maghahabol sa pera. Kasi si Lord ang magpuproduce ng aanihin natin. So, principle yan. Sabi mo sa kanya, principle. Kaya tapos na ang kahirapan sa mga taong magpa-practice nito ngayon. Sino dito excited ka? Magpa-practice na ako niyan. Magpa-practice na ako niyan. Kasi nire-ready mo yung iyong sarili doon sa mga bagay na gagawin ng Panginoon. So, may surplus. Sabi mo sa katabi mo, surplus. No, kaya madali kang humugot kasi may matinding gagawin sa iyo ang Panginoon. Ay, naku, kulang ang oras. Pangatlo. Excited ako dito. When you give, it prepares us for the things to come. When we give, it prepares us for the things to come. So this is all about the principle of the king. Principle in the kingdom. So, pag ikaw ay nagbigay sa hari, hindi siya papayag na hindi mas marami ang iyong ibibigay. Principle in the kingdom. So, tingnan nyo sinabi ng verse. Si Queen Sheba, siya po ay pumunta kay Solomon kasi may nababalitaan na siya. Because of the wisdom of Solomon. May nababalitaan siya, pumunta si Queen of Sheba. Hindi ka kasi pwedeng pumunta sa hari na wala kang daladala. So si Sheba, si Queen Sheba, meron siyang daladala pagpunta niyo doon sa hari. And it is recorded in 1 Kings chapter 10, verse 10. No, starting from 1 Kings chapter 10, verse 10. Si Queen Sheba, ang sabi niya, and she gave the king 120 talents of gold, large quantities of spices, and precious stones. Never again were so many spices brought in as this the Queen of Sheba gave to King Solomon. Grabe, ang daming ibinigay. Verse 11, Hiram's ships brought gold from Ophir, and from there they brought great cargoes of almug wood and precious stones. Imagine mo, may mga kahoy, may mga ginto, nakalagay sa ship, nakalagay sa barko, regalo ni Queen Sheba. Verse 12, and the king used the almug wood to make support for the temple of the Lord and for the royal palace, and to make harp, lyres for the musicians. So much almug wood has never been imported since that day. Mga kasama, si Queen of Sheba, nag-offer siya kay King Solomon. Why? Because Queen Sheba honor King Solomon because of his wisdom that comes from the Lord. But look at the response. Look at the response. Because when we give, we cannot outgive God. Because He owns everything. So, tingnan niyo po yung response ni King Solomon doon sa 1 Kings chapter 10, verse 13. 1 Kings chapter 10, verse 13.
King Solomon gave the Queen of Sheba all she desired. When you give today to the Lord, because it is not all about me, it is not all about Training Light, it is not all about the things that we do, but it is all about Him. When you give to the Lord today as your first fruit offering, whatever you desire, it will be yours. Principle of the kingdom. You cannot give God. Or you cannot outgive God. Si Solomon, mayaman siya. Pero yung kanyang kayamanan, sasabi na, King Solomon gave to Queen of Sheba all she desired and asked for. Lahat ng ginusto at hiningi, ibinigay ni King Solomon. And what? Besides what he had given her out of his royal bounty. Mas matindi pa yung take out niya, mas matindi pa yung nakuha niya kaysa binigay niya. Woohoo! This is the opportunity God has given us today. You cannot outgive God. And let us live in the overflow. Are you excited? So, sigurado ako sa magpa-practice nito, mag-overflow kayo agad talaga. You need to practice overflow in your life. When you give today, practice overflow. So, what is the manifestation of overflow? The manifestation of overflow in your life, number one, you need to be generous. You need to be generous. Kaya ka nagbibigay kasi nag-uumapaw ka. Huwag ka magbibigay kasi kulang-kulang ka. Kaya ka nagbibigay kasi nag-uumapaw ka. You need to be generous. So generosity is the evidence of overflow. So, Proverbs chapter 8, verse 18. No, Proverbs chapter 18, verse 16. Giving a gift can open doors. It gives access to important people. Now, sino dito yung excited ka doon sa Proverbs na yun? Sabihin mo sa katabi mo, Proverbs 18:16. Sabihin mo sa katabi mo, open doors. Are you excited for your open doors? Ang pagbibigay mo, ang sabi niyan, dito, way. No, sa ERB, open door. So sabi niyan, a gift opens the way for the giver. Are you excited for that? Gift is the way for the giver. Ushers him into the presence of the great. Kaya napakahalaga ng pinapractice natin ang overflow, nagiging generous tayo because God will promote you. God will bring you to the place na hindi mo pa napupuntahan dati. Excited ako dito, mga kasama. Sabihin mo sa katabi mo, sa conference, mag-hotel ka na. May taga-bit-bit ka na ng bag doon. Yung breakfast, unlimited. Parang wala akong kausap. It gives open, a gift open the way for the giver and usher him to the presence of the great. Gabi, sabi diyan, tingnan nyo pa yung bakit kailangan natin maging generous kasi nag-o-overflow tayo. Verse, Kawikaan 19:17. Sa Tagalog, no? Kawikaan 18:19. Kawikaan 19:17, I mean. No, Proverbs 19:17. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Proverbs, parang wala pa tayong verse. No? Proverbs chapter 19, verse 17.
Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. At ang kanyang mabubuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Parang iba yung translation dyan, no? Maganda dito sa ASNB, kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. It is your portion. You need to be generous when you are operating sa overflow, you need to be generous. No, you need to be generous. Hindi ka kakapusin. No, sino masayang-masaya hindi ka kakapusin? Kasi lahat ng bagay na binigay mo bilang ng Diyos. Binabantayan niya laman ng puso mo, laman ng isip mo kapag ginagawa mo ito. Kaya, huwag niyong gagawin na walang pananampalataya kasi walang resulto. So, in order for us to operate in overflow, you need to be generous. Second thing, if you want to operate in overflow, you need to have savings. Sabihin mo sa katabi mo, savings. Savings. Ang overflow, lagi yung merong leftover. Ang overflow, lagi yung may surplus. Hello? Nag-get nyo po ba mga kasama? Kaya bawat isa sa Raining Light, mag-open kayo ng savings. Hindi po yun hindi po yung evolving fund. Huwag tayong mangungutang, mag-iipon tayo ngayon. Because our God is our provider. So pag naging ugali natin ang pag-iipon, hanggat bata, simula na. Kaya ini-encourage ko sa mga may anak, huwag niyong bonggahan ang birthday. Na gumagastos ng napakalaki, 30,000, 50,000, may photo and video pa yan, coverage, ang ibibigay sa kanyang mga anak. Ala-ala. Kung samantalang iipunin mo yan, ipag-open mo ng account, tuturuan mo ng management, tuturuan mo ng leadership, pag edad niya ng 21, yung mga ginastos mo sa kanya, ibigay mo as puhunan. Huwag niyong ibigay ang magandang alaala. Ibigay niyo ang magandang kinabukasan. Yabang sa buhay yan eh. Kaya tayong mga Pilipino naghihirap kahit utang gagawin. Mayabang. Bata pa lang, wag niyong gagalawin. Kasi pag ginalaw nyo yan, hindi nyo na yung mababayaran. Kahit konti lang. 100, 200, 500, 1,000, kahit isang buwan yan, at least tuloy-tuloy yan. Subukan ninyo. Maging practical tayo. Applyan natin ang salita ng Diyos. You cannot operate in overflow kung wala kang savings. Because savings is the leftover. Savings is surplus. Every month may natitira. Hindi utang na bayarin, kundi ipon na sisimulan natin ngayon. Para matapos na mahihirap. Nagiget niyo po ba mga kasama? Kaya ito yung revelation sa akin. You cannot operate in overflow kung generous ka lang na wala ka namang ipon. Hindi pa rin yan ang overflow. Si Jesus, nung nagpakain siya ng 5,000, ang sabi ng mga apostol, wala tayong tindahang mabibilhan. At saka wala tayong perang pambili. Pero noong may isang bata na nagbigay ng 2 tinapay at 5 isda, binigay sa Panginoon, nakapagpakain siya ng 5,000. Hallelujah! Lahat ay nabusog. Bundat lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, ipunin ninyo ang lahat ng natira. At ang lahat ng natira, 12 basket. That is leftover. Because in God, there is overflow. Come on, give God a praise. Overflow is your portion. Kaya sabi ko sa finance, kinausap ko yung finance. Sabi ko, finance, mula ngayon, si Raining Light, lalagyan natin ng savings.
It is not the evolving fund. Hindi yung perang ginagamit natin for transaction. Yung perang iipunin. Subukan ninyo, bigyan natin ng kwenta. Kung simula isang taon, mag-birthday ka, simple lang. Ipunan mo na yan. Pag edad niya ng 21 yan, maniwala kayo. Matindi ang bukas yan. So do not give your child a good memory. Give your child a good future, a prosperous future. Magandang alaala. Kaya yung mga anak nyo, huwag nyong gagawing spoiled. Kausapin nyo yan. Meron akong kinausap na disciple, sabi niya, Pastor, mabuti yung anak ko. Tinuro ko to sa mga disciple ko una kasi pinapractice namin bago namin ituro sa inyo. Sabi ko sa dinidisciple ko, sabi niya, yung pong anak ko, lagi po siya nagtatanong, Daddy, can I buy this? Sabi ko, ano sinasagot mo? Sabi niya, no. Sabi ko, hindi, mas maganda ganito. Habang bata pa siya, ituturo mo na sa kanya ng reason why. Yung kanyang management, yung kanyang leadership na di-development in a very young age. Tuturuan mo na siya ng leadership, tuturuan mo na siya ng management. Habang lumalaki siya, yung comprehension niya, yung wisdom niya, kaya pagdating niya ng 21, marunong na siya ng leadership, marunong siya ng management, bibigyan mo na siya ng ima-manage. Kaya walang taga-raining light na mahirap. Sino may naiintindihan? Hindi pwedeng may ipon ka naman na hindi ka tumutulong sa iba. Ang tawag sa'yo, kuripot. Nagaget niyo po ba, mga kasama? In operating in the overflow, it requires two things. You need to be generous, and then second, you need to have a bank account for your savings. Sino dito excited ka na? Bukas, mag-open account ka na. Yung as if, kasama siya sa expenses mo. Yung parang nag-Starbucks ka. Wala pong nag-Starbucks na kapag ka nag-CR po siya, nililingon. Yun, ang pera ko. Wala. Kung paano mo iniimbesan ng damit, paano mo iniimbesan ng pera, ang forma, yung future mo rin. Dapat tumatanda ka na meron kang pera sa future. Huwag mong iasa sa iyong mga anak. Huwag mong iasa sa mamanahin mo. Mag-generate tayo. Sino may naiintindihan, mga kapatid ko? Sino yung masayang-masaya? Na wala nang mahirap mula ngayon. No, huwag yung pag may malaking project, utang. Naku, wag. Dapat hindi tayo utangero, ipunero tayo ngayon. No, sino yung masayang-masaya? May matinding gagawin sa iyo ang Panginoon. Because, sabi ng word, money gathered little by little, it will grow. Money gathered little by little, it will grow. So kung gusto mo talaga na ikaw ay makapag-produce ng wealth, ng money, mag-ipon ka. That is the principle of overflow. Are you with me? Bawasan mo na ang outing, bawasan mo na Starbucks, bawasan mo na mga parties na bongga. Hindi masama yan, basta mahalaga may ipon. Ang masama, bongga nung bata, dukha nung tumanda. May nagiget po ba? May nagiget? Sino may naiintindihan? Sa mga nakakaintindi, palakpakan natin si Lord. Grabe nung bata, branded lahat. Nung tumanda, ukay-ukay. Nagiget niyo po ba, mga kasama? Sino natutulungan ko ngayon? Grabe, forma, pira lahat, branded. Simula paa, sapatos, hanggang sa pantalon, damit. Ang bilis niyang iiwanan yan. Laruan, grabe kung ibili. May matinding collection, pero walang ipon sa future. We need to be wise. We need to be wise. Kaya sino mga single dito? Taas ang kamay ng mga single. Woohoo! Simula na ang mga milyonaryo sa inyong buhay. Sino may naiintindihan ngayon? Because you are a righteous person. And if you are a righteous person, you will leave inheritance to your children's children. Sabi ng Proverbs 13:22. No, sabi ng Proverbs 13:22, ang sabi diyan, a good man leaves inheritance for his children's children. But a sinner's wealth is stored up
for the righteous. Kaya huwag kang salbahe, huwag kang masama ang ugali. Kasi yung pera mo, hindi mo mapapakinabangan yan. Huwag kang maramot. Sabi mo sa huwag kang maramot, hindi mo mapapakinabangan yan. Pero kung righteous ka, kahit anong pagpapakahirap ng mga lepchus, ano yung lepchus? Yung pinipili yung kaliwa. Lepchus. If you are not righteous, if you are sinners, nagpapakahirap ka pero hindi mo papapakinabangan ang iyong pera. Kaya ito yung aking challenge sa bawat isa sa inyo ngayon. Live in overflow. Doon lang sa mga magpa-practice, ha? Kasi yung mga hindi nagke-carefully follow and hindi nag-o-obey at nagke-carefully follow, walang ganun. Kahit pa matagal ka na sa church, kahit bata ka pa sa church, simula nung ipinanganak ka na, sa church ka na, kung hindi mo ginagawa ito, baliwala pa rin yun. Pero sa lahat ng mga nagbigay nung nakaraang week, magbibigay ngayon, practicein na natin ang overflow. Kasi magmamanifest na yan sa life mo. Now, sino dito excited ka? Magpa-practice na ako ng overflow. At hindi lamang yon, hindi lang tayo generous sa mga nangangailangan, sa ating kapwa, makakapag-ipon din tayo.